Let's discuss that further with MMDA Chairman Romando Artes, who joins us on Morning Matters today. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Gretchen, at sa inyong taga-subaybay. Okay, Chairman, kayo po ay naghain ng urgent motion before the Supreme Court to lift the TRO. Ano po ang mga dahilan? Well, una-una po, sinabi po namin sa urgent motion na pinal natin sa Korte Suprema through our lawyer, Office of the Solicitor General, na kailangan po namin yung NCAP, lalong-lalo na po pag nag-start yung rehabilitation ng EDSA. Dahil instead po na physical apprehension, napaparahin pa, i-issue ng ticket, makakadagdag po kasi yan sa pagsikip ng daloy ng traffic, lalong-lalo na po during rehab na EDSA. Pangalawa po, lahat naman po halos ng concerns ng petitioners ay na-address po natin through our single ticketing system. Na-address po dyan yung sinasabi po nilang exorbitant fees dahil na-standardize na po namin yung penalties for 20 common violations. At the same time, yung pong contest mechanism under our guidelines po, pinasimple po natin through online. Pwede po nila i-contest kung sa kaling tingin nila na mali yung panghuli namin. At pag dinesisyonan po namin yan, kinonfirm namin na tama yung paghuli, ay pwede pong i-request sa amin yung CCTV footage para po makita nila whether or not tama talaga. And yung pong paggamit namin ng AI sa aming mga cameras, hindi po automatic na pag hinuli po ng AI ay i-issuean na po namin yung citation ticket. Yan po ay i-review po ng mga existing personnel po natin kung tama po yung huli ng AI para po, tsaka lamang po may issue na citation ticket. Okay. Chairman, ano po yung napansin po ninyong pagbabago nung nawala yung no contact apprehension sa behavior ng mga driver? Well, tuloy-tuloy po yung pag-monitor namin ng mga violations. Immediately after po na matigil yung or na-suspend yung implementation ng NCAP, lumobo po yung violation. I think, if I recall it right, from less than 10,000, umabot po ng 40,000 plus per month yung pong violation. This only shows na pag wala pong nakikitang enforcer sa daan, malakas po ang loob at nawawala po yung disiplina ng mga motorista at nagbabiolate po sila. So, with the NCAP na bumalik, I think magiging mas maingat po sila at iiwas po sila mag-violate knowing na may nakatingin sa kanila na kahit wala pong enforcer ay pwede pong mahuli yung kanilang violation. Oo, pero Chairman, ano po kaya yung naging basihan natin dun sa 40,000 violations kung hindi po natin nahuli yung mga nagba-violate? Well, minonitor pa rin po namin through our CCTV yung mga violations po. So, nakaka-capture po namin yon yung violations na yun. It's just that hindi namin sila natikitan dahil nga po naka-TRO kami. Okay. Ito po ay partial lifting lamang. Ano po yung sakop ng partial lifting na ito? Well, kaya lang po siguro sinabing partial lifting dahil marami po kami kasama dyan, particularly yung mga LGUs. Kaya po sinabi siguro partial lifting dahil MMDA NCAP lamang po ang nilift yung TRO. Pero insofar as the declaration naman po ng Supreme Court is concerned, yung pong mga major thoroughfares na nasasakupan po namin, na nasa under po ng aming jurisdiction ng MMDA, ay pinapayagan na po yung implementation ng NCAP. Okay. Tama po ba na sa EDSA at C5 lamang nagbabalik yung NCAP? Hindi po, kasi ginamit lamang naman po na example yon na yung major thoroughfares lamang such as EDSA and C5. So, hindi naman po niyan ini-exclude yung iba pa po naming karsada na under our jurisdiction tulad po ng Commonwealth, Ortigas, Ross Boulevard, among others po.
Hindi naman po sa umiiwas kami, pero pwede bang malaman yung mga daan kung saan nagbabalik itong NCAP? Well, technically, yung lahat po ng major roads, meron po kasing 7 major roads na nasa jurisdiction natin na covered po yan. Katulad po ng? Yun po, C5, EDSA, Ortigas, Commonwealth, Ross Boulevard, C6, I think, 7 po yan yung major roads po na under our jurisdiction. Para rin po sa kaalaman no, ng ating mga motorists, syempre, no, napakahalaga po niyan. But what happens now to the LGUs? Ano po ang nakabinbin pa rin po ang kaso? I cannot speak on behalf po ng mga LGUs, pero I think patuloy pa rin po yung PRO sa kanila. So, nakabinbin pa rin po yung kaso. Iba naman po yung sa part ng MMDA. Tuloy pa rin po yung kaso niyan. It's just that nawala na po yung pagpigil sa amin na i-implement siya pending yung resolution po ng kaso. Okay. You mentioned a while ago yung single ticketing system ay naayos nyo na po. Ito po ba yung nasa app? May app po ba kayo dyan o website kung saan makikita po yung mga tickets na nakukuha po ng mga dito nahuhuli sa NCAP? I-update lamang po namin. Meron po kami kasing app kung saan itatype nyo lang po yung plate number. Lalabas po yung kung may huli ka. Ang pangalan po nun, May Huli Ka na app. So, i-upgrade lamang po namin yan para po anytime na kung gusto nyo malaman whether or not nahuli ka ng NCAP ay madali nyo pong makita. Pero nakipag-ugnayan din po kami sa LTO, particularly kay Sec. Pinzison and kay Sec. Vigor Mendoza para po makuha namin yung mga data ng mas malawak tulad po ng cellphone para po pag nahuli namin, pwede na namin i-text yung registered owner. Although may challenge po dyan kasi marami pong mga sasakyan daw na hindi kagad na iilipat yung deed of sale, yung registration ng sasakyan. At daw po hindi nag-update ng kanilang record. So, i-discuss po namin yan sa DOTR and LTO para po and mas how to deal with that. Yes. No? That's actually one of the criticisms with this NCAP program na yung nakakasuhan o nabibigyan ng ticket rather ay yung may-ari ng sasakyan o yung registered owner but not necessarily the driver. But apart from that, how long should we expect the process to be kapag kayo po ay nahuli nitong NCAP system? Paano po yung daloy ng proseso na yon, no? Kasi meron din po nagsasabi na parang nagpapatong-patong yung fines kapag hindi mo nabayaran kaagad. Well, unang-una, yung sa may-ari po ng sasakyan, meron po kaming contest mechanism. Kailangan lang po i-ano nila under oath na hindi po sila yung nagmamaneho. At the same time, may admission po ng driver na siya ang nagmamaneho. Kasi po, mahirap naman po kung ituturo lang ng may-ari na sasakyan na si ganito po yung nagdi-drive. Kailangan po may admission ng driver na talagang siya. And admitting na siya dapat yung i-penalize. So, kung wala po yan, wala po kaming choice kung hindi i-charge doon po sa sasakyan yung penalty for the violation. And hindi niya po mai-rehistro or mariling niyo yung rehistro hanggat hindi po nababayaran itong penalty na ito. So, kaya nga po kami, yung sinasabi niyo nagpapatong-patong before malaman ng may-ari na yung kanya po palang driver ay marami ng violations. Meron nga po kami i-update lang po namin yung app namin kung saan pwede po nilang i-check periodically yung kanilang mga sasakyan kung may nahuli po or may violation. Even the fines are there in the app? Siguro pa, magandang suggestion niya na isama po namin na kung ito po yung violation
kung ano yung klase ng violation at kung ano po yung penalty imposed for that violation. Okay, maraming salamat po sa pagpapaliwanag nitong pagbabalik ng no contact apprehension. We have MMDA Chairman Romando Artes joining us on the show.